Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ngayong unang araw ng Pebrero ang simula ng National Arts Month. At bilang pakikilahok ng ating programa sa pagdiriwang na ito, pag-uusapan natin sa hapong ito ang pinakamalaking multi-arts festival sa bansa. Ito ang Pasinaya Festival, isang taunang handog ng Cultural Center of the Philippines bilang pagkilala sa buwang alay sa sining at kultura. Sa pamamagitan ng mga libreng pagtatanghal, workshops, exhibits at heritage tours, dinadala ng Pasinaya Festival ang sining sa mas nakararami, hindi lamang sa mga alagad ng sining, kundi pati na rin sa iba pang miyembro ng komunidad. It celebrates the many forms of Filipino expression while making the arts open and accessible to all. More than just a festival, Pasinaya is about supporting artists, strengthening communities, and keeping Philippine arts and culture vibrant and fully alive for future generations. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan tungkol sa Pasinaya 2026. Kasama ang festival director nito na si Dennis Marisigan and ang overall production manager na si Nikki Garde Torres. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga punong abala para sa darating na Pasinaya Festival. CCP Artistic Director Dennis Marasigan, who is the Festival Director, and overall Production Manager na si Nikki Garde Torres. Magandang hapon sa inyo, Dennis, Nikki. Magandang hapon, Lisa. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa DCRH at nanonood sa DCRH TV. At welcome back to Art to Art. Yeah? Mga suki na. Mga suki na kayo. Okay, so, let's start with, saan nang galing yung pangalang Pasinaya? Okay. Pasinaya, it's such a distinct and poetic name. So, maaari ba ninyong ikwento kung paano ito napili at ano ang gusto ninyong ipahiwatig sa salitang ito? Dalawa ang kahulugan ng Pasinaya. Ang isa at pinakapalasak na ibig sabihin nito ay ang formal na pagsisimula. Halimbawa, sinasabi natin, pasisinayahan isang bagong gusali o pasisinayahan ang isang bagong proyekto. At ito ay ginagawa sa mga unang buwan ng taon bilang pagsisimula ng mga pagtatanghal sa darating na taon. Kagaya ang nitong taon na ito ay parang pagsisimula para sa mga palabas na makikita natin sa taong ito. Ang pangalawang ibig sabihin ng Pasinaya ay na hindi gaanong alam. Ang ibig sabihin dito ay tinatawag na unang tikim o unang pagtuklas. Kaya't ang Pasinaya ay
ibinabandera rin natin na paraan para sa ating mga kababayan na maaaring hindi masyadong nakakapanood o nakakasama sa mga iba't ibang gawain pangkultura, na ito yung paraan nila para tumikim doon sa mga uri ng sining na hindi sila pamilyar. Kaya ginagawa natin dito sa Pasinayan na mayroong mga pagtatanghal, palihan sa lahat ng klase ng sining upang magkaroon ang mga Pilipino ng pagkakataon na makita, masubukan, matikman, kung alin ba yung hindi pa nila nagagawa at kung magustuhan nila, edi subukan nilang muli. Oo nga naman, no? Unang tikim. Oo. Next naman. Okay. So, kung balikan natin yung unang edition ng Pasinaya, which was in 2005. Wow. Ano ang itsura nito noon kumpara sa alam natin ngayon? Nung una itong inisip at isinagawa sa pangunguna ng dating Director Pansining ng CCP na si Chris Miliado, inumpisahan ito na patikim sa mga palabas ng mga resident companies ng CCP. Ibig sabihin, ang mga pagtatanghal nun ay mula doon sa mga kumpanya na lagi nang napapanood sa CCP at ganoon din, patikim sa mga manonood. At sa paglipas ng mga taon, dagdagan na hindi lamang yung mga pangkat pangsining at saka mga artista na laging nasa CCP, kundi ngayon ginagawa na natin to sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ano ang pinakamalaking pagbabago? Naku. Nung nagsimula po ang Pasinaya, 8 ang venues namin. At sa CCP lamang ito. Wala pa kaming outdoor venue sa loob lahat. Ngayon, sa CCP complex, including Aliw Theater, maraming salamat. We have 11 venues within the complex pa lang. Tapos sa labas ng CCP, meron kaming 17 museum partners. At sa 10 museums and galleries, may palabas at palihan din. Wow. Okay. Nag-expand na kami this year. Aabot kami ng Tagum City, ng Iloilo City, at saka ng Capiz. So, kalat na. Nung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, represented halos lahat ng regions. May mga dumating na para mag-perform mula as far as Zamboanga, Bicol, pupunta sila sa CCP para mag-perform. Mula sa audience ng mga 2,000 lang, ang audience namin ngayon nasa 44,000. That's Tapos, amazing. Nung nagsimula ang Pasinaya, iisa pa lang ang letter P namin, palabas. Ngayon, meron kaming palabas, palihan, palitan, pamilihan, paseo, museo, at paligsahan, ang pinakabagong letter P namin. So, napakalaki. In other words, Nikki, ang laki ng responsibilidad mo bilang production. Masaya naman. I'm sure hindi ka na nakakatulog ngayon. Masaya naman. Oo, kasi ang laking that's a huge job yung i-coordinate mo lahat itong mga grupo, lahat ng palabas, lahat ng workshop, lahat ng nahihilo ako. Iniisip ko pa lang nahihilo na ako. Pero masaya siya kasi we have the privilege. Para sa akin, pribilehiyo yan eh. Sa huling bilang namin as of today, excluding Tagum and Capiz, 169 ang participating performing arts groups. So, confident ako na by the end of this week, kung kailan talaga super cut off na, most likely abot kami sa mga 200 performing groups all over the And this is country. for the first time, no? Ganito kalaki ang Pasinaya. Di po tatlong taon na nakakaraan na talagang lumabas na sa, hindi lang lumabas sa CCP, kundi lumabas na sa Maynila. Yes. At marami pa rin mga ibang lugar na gustong sumali. Ang sinasabi namin, kailangan meron tayong pamantayan kung anong gagawin natin. Hindi pwedeng basta lang masabing kasali. Kailangan na pare-pareho yung ating ibinibigay sa mga kapwa natin, mga Pilipino. Pero that's a good problem kung mas madaming gustong sumali, no? Yes. That's a It's good very good problem. Okay, so through the years, ano yung masasabi ninyong pangunahing layunin ng Pasinaya na hindi talaga nagbago kahit lumaki na ng lumaki ang festival? Ang laging sinasabi malimit kung bakit
hindi nakakapanood yung iba natin mga kababayan, sinasabi nila na mahal ang ticket sa mga palabas, na mahirap pumasok sa gusali. Ang talagang pangunahing layunin ng Pasinaya ay ipakita na pwede mo namang tikman yung gusto mong panoorin. Pwede mong mapanood o makasama ka sa palihan na hindi ka gumagastos. Ang hindi nagbago sa simula pa lang ay yung tinatawag natin na pay what you can. Yes. Hindi ka kailangang magbayad para makasali. At saka hindi ka pinipilit na magbayad. Ang sinasabi natin, kung ano yung kakayanan mo, yun lamang muna. Kaya nga, patikim din lang to kung magustuhan mo at gusto mo talagang sumali o manood, yun kailangan ng magkaroon ng siguro mas bayad na. Pero natikman mo na kung anong gusto mo. Yes. Ang iba kasi, hindi ko kasi alam yan kaya ayaw kong panoorin. Hindi ko pa natitikman yan kaya hindi ko panoorin. Yun ang hindi nagbago simula nung una itong ginawa. And of course, this year's theme is paglikha sa kinabukasan. So paano ito konektado sa ginagawa ng Pasinaya for artists, audiences, at sa cultural life ng bansa? Dalawa ang tinutukoy natin dun sa paglikha sa kinabukasan. Una, ginagawa natin to para tiyakin na hindi lamang tayo merong mga manonood para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan, na ang mga manonood ay manatili sa atin. Ang isa sa mga sinasabi na pangunahing batayan kung bakit nakikibahagi ang mga tao sa sining at kultura sa kanilang katandaan ay yung naging bahagi ito ng kanilang kabataan. Kaya malaki ang talagang ginagawa ng CCP para mahikayat yung mga kabataan na maging bahagi ng sining at kultura. Kahit wala ka pang sweldo, pumunta ka ng libre, kasi iniisip natin ito ang ating magiging mga manonood, magiging mga gawaang pangkultura sa kinabukasan. Pangalawa, gusto nating ipahatid na ang sining at kultura ay bahagi ng ating pagiging isang bansa. Hindi ito isang bagay na sa isang tabi lamang na gagawin mo pag naisipan mo lamang. Gusto nating ipahiwatig na kapag gusto nating likhain ang kinabukasan ng ating bansa, ang sining at kultura ay malaking bahagi nito. At ang isang pagdiriwang tulad ng Pasinaya ay isang bahagi ng paglikha sa ating sariling kinabukasan. Okay. And from your experience as festival leaders, may mga moments ba na talagang tumatak sa inyo? Mga performances, encounters, reactions ng audience na hindi ninyo malilimutan over the years? Ako, sasabihin ko lang, pag nakarinig ako na nagsasabi, naku, mabuti ginagawa nyo ito. Oo. Annually. Ganon. Yeah. At saka yung sinasabi, kailan yung susunod? Gusto naming sumali. At pag merong mga artista, mga gawang kasi, o kahit manonood na, sali kami sa susunod, kailan ba? Yung nagtatanong na yun, alam mo na nagkakaroon ka ng epekto, nagkakaroon ka ng influensya, nagkakaroon ng dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Ikaw. Ako, ang dami. Hindi kasi Lalo na sa naalala ko, production. halimbawa, meron kaming, naalala ko si Jerfil Flores. Nung nagsimula siya, hindi pa siya kilala noon. Nag-Little Mermaid siya sa Huseng Batute. Hirap na hirap siya dun sa buntot niya, naalala ko yun. Tapos kasama si Jerfil sa isang parada, kasama yung mga sinakulista ng Rizal. Yung makikita mo talaga yung variety ng art sa Pilipinas. Tapos para sa akin bilang production manager, naalala ko yung alas 5 ng umaga, nasa kalye kami ng CCP, kasama ko yung mga stage managers. Tapos ayan na yung parada. Kasi interesting ang Pasinaya, ang pinakamadaming nagre-register ay dumarating ng 6 a.m. Ganun ang enthusiasm ng mga tao para sa Pasinaya. So yung crowds, yung mga joggers tumitigil para mag-pay what you can, tapos nanonood sila. Napakasaya kasi para sa akin na makakita ng madaming tao, ng ganun kadaming tao, bilang mo 44,000 na nanunood ng lahat ng art forms. It's the chance talaga of some people who might not be able to afford it to watch ballet, orchestras, musicals. So napakalaki. Tapos meron pa yan yung the first time na nagkaroon ng Paseo Museo, nagpro-provide kasi kami ng libreng sakayan papunta sa right now, 17 museums. So makikita mo yung pila sa mga museum,
nakakataba ng puso na you're able to bring this to the people. Naalala ko nga last year yung Pila pila dito sa labas? papasok sa Aliw. Ay, oo. Umiikot na sa parking Right. lot. Oo, yeah. totoo. Grabe. Ang saya. Okay. I mean, but behind the scenes, mahirap mag-produce ng ganitong kalaking event, of course, no? Lalo na't under renovation ng CCP ngayon, no? So, ano ang ilan sa mga biggest challenges na hinaharap ninyo at bakit mahalaga na ipagpatuloy pa rin ang Pasinaya? Yung isa sa isang pinakamalaking hamon talaga kasi sarado nga ang gusali habang ginagawa ito, nabawasan yung mga pagtatanghalan. Kaya lamang na maganda rin na nagkaroon ng pagkakataon na mailabas yung mga pagtatanghal. At nagkaroon din kami ng dahilan din na magpunta hindi lamang sa labas ng gusali, kundi sa labas ng Kamaynilaan. No? Na pwede nating sabihin talaga na bahagi ito ng paghahatid natin ng mga pagtatanghal at mga gawaing pansini sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero dahil nga nasa labas, alam natin na hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Merong mga bagay na kung minsan magugulat na lamang kami na merong aksidente dyan sa kanto. Dahil, Sana hindi umulan. o sana hindi umulan. O kaya merong nagsayaw na nakatapak at nagkaroon ang kanilang mga paa. Yes. Kailangan dalhin sa ospital. Yung mga bagay na hindi agad na pag-isipan o na subaybayan. At ginagawa naman natin yun na aral para sa susunod na taon ay mabago ang ibang mga bagay-bagay. At taon-taon nagbabago. May mga pagbabago na nagagawa. Hindi lamang dahil nga sa merong mga bagong halimbawa, bagong forma. Meron ng mga video games na sinasama na namin bahagi ng Pasinaya. Meron ding mga dagdag na bagay na nanggagaling din sa mga manonood na gusto nilang gawin na sige, tingnan natin kung pwede natin gawin. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang mga kinatawan ng 2026 Pasinaya Festival dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika at teatro, bilang pagdiriwang ng 98th founding anniversary ng Far Eastern University, inihahandog ng FEU Center for the Arts ang Walang Sugat, ang sarswelang sinulat ni Severino Reyes na may musika ni Fulgencio Tolentino na mahigit 100 taon na. Ang libreng palabas ay gagawin sa February 4, 5:30 p.m. sa FEU Auditorium sa direksyon ni Alegria O. Ferrer at musical direction ni Roy Jean Suarez. Ito ay magtatampok sa mga estudyante at alumni mula sa FEU Choral, FEU Theater Guild at FEU Guides. Kabilang din ang FEU Bamboo Band, FEU Dance Company, FEU Theater Guild, FEU Drum and Bugle Corps at FEU Drummers. Lumikha ng karagdagang musika para sa walang sugat ang FEU Outstanding Alumnus na si Josefino Toledo. Sa sining visual, inihahandog ng Puesto Creative Events, Halubilo Projects at ng National Parks Development Committee ang Luneta Art Fair sa February 7 at 8 sa Rizal Park, Manila. Ang fair ay magtatampok sa traditional at non-traditional artworks mula sa mga baguhang artists, collectives, creative spaces, art schools at galleries mula sa Metro Manila at iba pa. Magkakaroon ng open gallery sa kauna-unahang pagkakataon, pati na rin ang workshops, art talks, live performance at live art at audiovisual lounge. Libre ang admission sa Luneta Art Fair. Kasalukuyang isinasagawa ang solo exhibition ni Raybert Ramos na pinamagatang Magnus sa Gallery Stephanie. Ito ay nagtatampok ng temang may kaugnayan sa kapangyarihan tulad ng mga leon, tigre at lobo. Makikita ang exhibit hanggang February 15. Ang gallery ay matatagpuan sa 6th floor, East Wing ng Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa inquiry.gallerystephanie@gmail.com. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang mga kinatawan ng Pasinaya 2026. Festival Director Dennis Marasigan and Overall Production Manager Nikki Garde Torres. So, as Pasinaya Festival grew, lumawak din ang saklaw nito. Ano ang mga pagbabago sa participation at reach ng festival na maipagmamalaki ninyo sa ngayon? Ang masasabi namin, meron ng mga lugar na nagsimula na sumama sa Pasinaya na nung unay ginagabayan ng CCP na ngayon ay kaya ng masabi nating gumalaw ng mag-isa. No? Halimbawa, ang Tagum na nung una ay talagang tutok ang CCP nung unang ginanap sa kanila yung Pasinaya. Ngayon, kaya na nila na hawakan yung Pasinaya at ang mga bahagi nito na hindi na ganoon katutok ang CCP. Nagbibigay na lamang ng payo kung sakali. Ganon din ang nangyari na rin sa Iloilo. At saka sa hindi lang dun sa paggabay, kundi kahit sila nagdadagdag din ng kanilang sariling ambag at saka ng kanilang mga pagdadagdag doon sa Pasinaya. Ang iniisip na natin, sana pagdating ng panahon, halos lahat ng ating mga pangunahing lungsod o lahat ng ating mga lalawigan ay bahagi ng CCP Pasinaya. Sa ganon, lalo pa natin ay pararating sa kanila na ang buwan ng Pebrero, kung kailan natin ginagawa ang Pasinaya, ay siya ring pambansang buwan ng sining. Okay. And when you look back, paano niyo nasusukat ang tagumpay ng festival? Is it the number of audiences, the artists involved, the partnerships formed? So, ano ang batayan? Isa sa mga batayan na yung dami ng mga pangkat na pansining, yung mga nagtatanghal, yung mga bahagi sa palihan. Pero malaking bahagi rin, ang dami ng mga tao na nanonood at sumasali sa mga palihan. At batayan din natin kung ano yung natatanggap natin ng mga sinasabi nila tungkol sa kanilang karanasan sa Pasinaya. At kapag maganda ang kanilang karanasan, sinasabi naman nila. At ang maganda nga ngayon na meron na tayong social media, mabilis ang pagdating ng kanilang mga puna o ng kanilang mga sinasabi tungkol sa naging karanasan nila sa Pasinaya. At habang nakikita natin na dumadami yung may gusto na maging bahagi ng Pasinaya, sa tingin natin ay bahagi ito ng masasabi nating tagumpay ng Pasinaya. Siguro, Dennis, if I may add, para sa akin bilang production manager, bahagi sa tagumpay ng Pasinaya ang kung gaano kadali makahanap ng staff ng Pasinaya. Kahit na hindi naman kalakihan ng sweldo. Isang call lang yan, in 1 week makakabuo ako halimbawa ng yung kinakailangan naming 32 stage managers. We have to turn stage managers away kasi Really? yes, we do. Wow. Kasi gusto nila maging bahagi ng Pasinaya, and then we have like 200 volunteers right now. So nagiging training ground din siya. Hindi siya intent, pero nagiging training ground din siya ng staff. So Double purpose. No, triple purpose. Yeah. Kasi para na rin din siyang training ground Right. ng mga artists Yes. who perform. Yes. Tapos ang arts workers, Yes. mga backstage, production, lahat. Tapos audience din. Yeah. Training din ng audience, no? Yes. Kasi naalala ko yung mga ballet lecture demonstrations Yes. na binigay namin sa Pasinaya in the past. Talagang very extensive. Yung parang natututo ang audience na paano i-appreciate Yes. Tama. yung ballet. At Yes. kung ano yung kailangan nilang hanapin Oo. para manood ng magandang ballet. At yung audience na hindi normally Oo, makakapasok. na hindi normally Oo, nakakapasok dahil- sa
sa CCP o sa Aliw Theater o sa mga teatro. No? Okay, so for Pasinaya 2026, and we will invite our audiences to go, it is happening next weekend on February 7 and 8. So ano ang dapat nilang abangan? Unang-una, para lang mapadali rin ang buhay ng ating mga manonood, sa February 7, sa unang araw, magkakaroon ng tinatawag nating panimula, pagsisimula ng Pasinaya. At yung araw na yon, ang karamihan sa mangyayari ay mga palihan, mga workshops. 10 araw yon ng mga iba't ibang palihan sa iba't ibang uri ng sining. Pagdating ng linggo sa ika-8 ng Pebrero, yun naman yung karamihan sa mga palabas na magtatapos sa isang pagdiriwang sa gabi. Pero sa 2 araw na yon, tuloy-tuloy yung iba pang mga nangyayari, yung paseo-museo, at saka yung iba pang mga bahagi ng Pasinaya. At gaya ng nasabi kanina, hindi lamang ito dito sa CCP Complex, at dahil sa CCP Complex, sa labas ng gusali ng CCP, maging sa Aliw Theater, at maging sa iba't iba ring mga tanghalan dito sa Maynila, kagaya ng Metropolitan Theater, ng Samsung Performing Arts Center, at sa Luneta, at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So kailangan mo ng kotse ngayon para pumunta sa Pasinaya. Meron kaming meron rin shuttle service. May shuttle. Na libre. Oh, Na libre. wow. At yun nga, meron din nagaganap sa Tagum, meron magaganap sa Iloilo, at meron din sa Capiz. Okay. And how do you keep Pasinaya fresh, being an annual event? Lagi natin iisip, ano ba ang ginagawa ng ating mga manonood? Anong ginagawa ng mga ating mga artista? At hinahanap natin ang paraan upang magtagpo. Yun. Halimbawa, isang bago siguro na masasabi natin, isa doon sa mga paligsahan na gagawin natin ngayon sa taong ito ay vertical shorts. Ibig sabihin, magpunta ka sa Pasinaya, dalhin mo yung telepono mo, gumawa ka ng maiksing pelikula, at pwede mong isali na ang ipapakita mo doon, yung karanasan mo sa Pasinaya, at magbibigay tayo ng premyo sa pinakamagandang vertical short. Oh, wow. Okay yan. May audience participation talaga. Okay. Wow. All right. So, Pasinaya, February 7 and 8. Ay, hindi ko na ibabanggitin kung saan kasi iba't iba talaga. Pero talagang Pasinaya, February 7 mga workshops, February 8 mga palabas. Yes. Alright, aabangan natin 'yan. Makilahok tayo sa Pasinaya. It's a really, really fun festival. At para lalo tayong mainganyong makibahagi sa 2026 Pasinaya Festival, meron tayong isang espesyal na patikim from one of the participating dance companies. Here to present an excerpt from their production, Panaginip. Let's give a warm welcome to Regina Magbitang, Christine Janishek, Ella Longat, Peter Lloyd San Juan, Edward Evangelio, and Mark Anthony Balukay of Ballet Philippines.
Yes! Pasinaya 2026. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa sa hapong ito. Dennis, Nikki, and of course, syempre sa mga Ballet Philippines dancers who gave us a very special performance just now. Best of luck para sa darating na Pasinaya Festival. Next weekend, magkita-kita tayo doon. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.